SPO3, paano ako mapamasada na maayos kung ang jeep mo ay pulok at kulurong pa? Mahiya ka naman sa balat mo, singkapal ng buhaya. Di ka pa nakontento sa pangungulurong mo. Pati cellphone ng driver mo, dinudugas mo pa. Damu ka! Walang hiya talaga si Damu, ano? Pero wag ho kayo magpuya, baka nag-touch tayo dito. Andito sa ating studio ngayon, si Miss Jesus Naraga, isa po siyang jeepney driver. Siya ho'y pumapasada para sa jeepney SPO3 Danny Beleno, CIDG Camp Crame. Magandang hapon po, Sir Jesus. So, kinumpis ka po ang inyong cellphone. Una lisensya tapos cellphone. Bakit daw po, sir? Dahil po wala daw po sa mapapakinabangan doon sa lisensya ko, kaya kinuha niya yung bago niya po kinuha yung lisensya ko, bumunot po sa ng baril at kumasa. Bakit niya ginawa ito lahat? Dahil po yung sasakyan niya po kasi, hindi po siya pwedeng umabot na alas 7. Kasi po, gawa na po ng mahuhuli daw po. Okay. Kaya lang po, nagka-problema po yung koloran ng kanyang jeep? Parang ganun po kasi gabi lang po nilalabas po. Sa umaga hindi pwede? Hindi po koloran nga talaga yun? Takot siya? Gabi lang po nilalabas. Okay. Tapos po, nasiraan po ako ng mga 6:30, nasiraan, natanggal yung cambio doon sa pinaka-cambio niya po natanggal, naputol yung bakal, nagsasalod sa... Tama sabi mo, karag-karag na yung... Karag-karag na po. Simula nung nagbiyahe po ako ng jeep sa kanya, walang araw na po hindi ako nasiraan po doon. Puro buo ay boundary. Halos naghahabono na nga po ako, wala na ako maiuwi sa pamilya ko. So, ibig sabihin, in short, kulang sa boundary. Kasi nga po, bubulok-bulok ang kanyang sakyan. Bali, nabuo ko po yung boundary. Nagkulang po ako doon sa crudo. Sa crudo po ako nagkaproblema. Kung baka 4 kalahati yun, 2 kalahati na lang na ibalik ko. Okay. Kaya ko po hindi na ibalik yung araw na yun dahil nga po nasira yung sasakyan ko. Okay. So, hindi po yung boundary nabuo nyo. Pero doon sa crudo, pag soli nyo, dapat 4 nga kalahati na guhit sa sukat. 2 kalahati lang. Dahil nga po, nasira yung sasakyan. Opo. Gawa ngayon... So, kinasano kayo ng baril? Kinasaan po ako ng baril. Una, kinuha niya yung lisensya ko. Tapos, yung pagkuha sa akin lisensya, paalis na ako. Tapos, tinawag niya ako. Pagtawag niya sa akin, kinasaan niya ako ng baril. Sabi niya, wala daw po sa mapapakinabangan doon sa lisensya ko. Kaya cellphone na lang? Kaya cellphone na lang kinuha niya. Siyempre, wala kang magawa dahil may baril. Tinutukan pa kayo. So, binigay niyo po yung cellphone? Binigay ko po yung cellphone. Binigay ko po yung cellphone ko. Pagkabigay yung cellphone, umalis na kayo? Umalis na po. Sige, andyan na sa kabilang linya ang inyong operator. SPO3 Danny Beleno, ang inireklamong pulis. Magandang hapon po, SPO3, Sir, Boss, Chief, Manager, Kamahalan, Commander. Apo. Sir, bakit naman ganon? Nangasa na kayo ng baril tapos kinumpiskan niyo pa po yung kanyang cellphone. Pakibalik lang po yung cellphone niya, sir. Siya po yung nagbigay doon kay Mrs. Kasi may utang po na cash. Aha. May utang na cash? Siya nag-voluntary surrender. Kasi sinisingil ko 3 araw na ayaw naman magbayad, wala daw kinita. Kaya sabi niya, iniwan na lang yan, sir. Yung cellphone. Matanong ka pala kita, sir. Yung jeep mo'y kolorom, hindi? Walang kolorom po dito. Bakit to gabi mo lang pinapasada yung jeep? Mas maganda ho ng gabi para makatipid ako ng maintenance. Bakit to? Anong pinalaman sa umaga at saka sa gabi? Malamig po saka makatipid sa huli kasi napakaipit ngayon. Sige po, ano pong plate number ng inyong sasakyan para malaman ko sa LTO ngayon din kung kolorom o hindi? Hindi na mo kailangan yan. Kung tutubusin niya, bibigay ko kung kasi yan ang pangako na sa barangay. Sige, anong... Galing naman sa barangay yan eh. Sige, sandali lang, makinig ka. Ano? TMW 399 po. 399. Okay, so SPO3, pag ipacheck ko ito sa LTFRB o sa LTO, malalaman ko kung kolorom to o hindi, tama? Pugutan mo ako. Ha? Pugutan mo ako kung kolorom yan. Pupugutin ko ulo mo, ba't ko naman gagawin? Sige, pugutan mo ako. Kung sinabi ko na hindi kolorom eh. Kaya nga ikaw tinatawagan ko para makuha yung side mo di ba? Kasi kung one-sided ako, hindi na kita tinawagan. Sabi mo kasi kolorom yung jeep mo, sinabi ko naman. Kasi nga naman, sir, kaduda-duda nga naman, kasi gabi mo pinapasada sa umaga, hindi. Sa ngayon, nagbigay ka ng dahilan, sige, sabi mo kasi, malamig sa gabi, kaya nakakatipid ka. Maabot ko sila ng alas 10 ng umaga. Turuan kita. Ang pinakamagandang dahilan niyan kung bakit sa gabi ka nagpapasada, kasi wala masyadong traffic sa gabi, so hindi stop and go. So kaya yung nababatak yung gasolinador, kaya nga nakakatipid sa gasolina. Huwag mong gamitin yung malamig o mainit. Hindi magandang yun, sir, dahilan. Yung gabi, dahil walang traffic, kaya hindi stop and go, diretso-diretso yung takbo, nakakatipid sa gasolina. Nakuha mo, sir? Okay.
Sige, pero sir, yung cellphone pakisoli na po. Pwede ba, sir? Bakit po susuli? Hindi babayaran yung utang niya. Kasi na kinuha niya sa akin. Meron ka bang kinuhang cash? So, wala po utang sa kanya. 150 utang ko sa kanya, pero binabawi ko lang doon sa sasakyan niya dahil sira-sira po. Lagi po nasisira yung sasakyan niya. Nasa amin pinapagawa, katulad na lang po yung ano. Eh bakit may 150 na naman na binabanggit? At saka dito sa barangay, naka-blatter dito sa tabi namin na barangay na mayroong 1,050 na utang. Wala akong utang sa'yo, SPO3. Wala akong utang sa'yo ng 1,000. Ikaw lang nagdadagdag niya dahil 300 lang halaga ng gasolina ng krudo ko. Ginagawa mo lang Bakit nga 1,000. sa akin ang cellphone mo kung wala kang utang? Ay, kinuha mo kasi sabi mo sa akin, pagka wala akong magbibigay, sira ulo ko. Pagka wala akong bibigay Maraming sa'yo. nakakita dito, Dahil, nangiram ka ng pera sa akin. naghiram nga ako sa'yo 200, pero binayaran ko naman 50 pesos, kaya 150 lang utang ko sa'yo. Ano? Yun lang po, utang ko sa'yo, 150 lang. Ginagawa mo lang na 1,000 ang utang ko sa'yo. Inaamin mo pala may utang ka. Bakit ka? Inaamin ko nga may utang ako na 150, pero sinabi ko na 300 lang crudo na kulang ko sa jeep mo. Inaamin niya yung utang niya, sir. At least maganda ka, inaamin niya. Kaya lang, ikaw, dinadagdagan mo yung utang. Diba? Hindi ko dinadagdagan. Binigyan mo nga ako ng 200. Binigyan niya nga po ng 200. Pero yung kinabukasan ng pabiyahe ko, binayaran ko naman ng 50, inulugan ko. SPO3, makinig ka. Okay, SPO3, makinig ka. Sir, ako muna, sir, ha? Okay. Yung pong cellphone nasa iyo, wala ko kayong kasulatan na yay ay voluntary surrender niya. Pwede ko kayong makasuhan niya, CIDG kayo, sir, eh. Makinig ka, sir, ha? Makinig ka. Makinig ka. Makinig ka lang, sir. Makinig ka! Makinig ka! Makinig ka! Nasa linya po natin telepono si Colonel Rudy Lacadin, Chief of Staff ng CIDG Camp Crame. Colonel Rudy Lacadin, magandang hapon po. Colonel Sir, good afternoon po. Magandang hapon din, Rafi. Opo, Sir, nakikinig kayo kanina pa. Dito muna tayo, first things first, sa cellphone. Sir, wala pong kasulatan si SPO3, pati ito pong complainant, na yung kanya pong cellphone ay voluntary na sinusurrender niya kapalit ng utang. There's no such thing. So, Sir, pwede ba natin sa pilitan kunin po yung cellphone, sabihin natin, di ba? Yung po'y nabigay sa pananakot, sa panunutok ng baril, at pwede natin kasuhan si SPO3. Tama ho ba ako, Colonel Sir? Kung talagang merong tol na panunutok at pananakot, hindi tama yon. Kaya po, Sir, pakitulungan po natin, Sir, na masuli po yung kanyang cellphone, Sir. Anyway, kung ano man yung utang na meron siya, babayaran naman niya. Magkano ba yung utang mo, Sir? 150 lang po utang ko sa kanya. 150. Magkano halaga ng cellphone mo? Yung nalaga ko po, nasa 16 po yun. 16,000. Oh, 16,000, 150. Ako na magbibigay ng 150, sir. Abunuhan ko na, hindi ako nagbibiro. Pag-alis na pag-alis niya ngayon, sasamahan ko po, bibigay ko yung 150. Pakisoli na po yung 16,000, sir. Pakitulungan po, Sir Rudy. Papuntahin nyo sa akin yung bukas dito sa opisina para matulungan natin siya agad. Thank you po, sir. Thank you po. Okay. Mabuhay po kayo, Colonel Lacadin, sir. Welcome. God bless po. Okay. Sige, bibigyan kita ng 150. Okay, sasamahan ka ng staff. Makukuha na yung cellphone mo. Pupunta tayo sa tanggapan ni Colonel Lacadin. Ipatatawag ka sa CIDG. Oh, yung 150 na utang niya, ako na nga mag-abono para maisoli mo na yung 16,000 na halaga ng cellphone niya. Hindi nga ho, 150. Doon sa naka-blatter sa barangay, 1,050 po. Wala nga akong utang sa'yo na 1,000 ganyan. Wala akong utang sa'yo. sinungaling ka. Pinagpipiliatin mo lang. Ikaw sinungaling, ikaw si Raulo. Nag-apply ka pa Ikaw ang baliw. lang. Umiiyan na ng 300 sa akin. Wala akong utang sa'yo, 300. Krudo yun. Bakit naman sa akin Pinagpipilitan mo. mo? Wala kang utang. Ayun nga, utang ko sa'yo 200. Binayaran ko naman 50. Kaya 150 lang utang ko sa'yo. Ang kulang ko sa krudo, 300. Ginagawa mo 1,000. Doon sa barangay, nung nag-report kasi. ka, inamin mo na 1,050 lang, nakalagay doon sa blatter ng barangay, ang utang mo sa akin. Sino ba? Tama doon. Unggoy ka kasi. Ikaw ang ugoy ka. Wala ka lang makain, yabang-yabang mo pa eh. Yun na nga, kung sino pa yung mahirap, yun pa ang inaapi nyo eh. Pulis ka pa naman. Mahiya ka naman sa balat mo. Buhaya ka, buhaya. Dahil sa magka-sinungaling ka. Masama kang tao, kaya gano'n. Ay, ikaw ang masamang buhaya. Wala kang makain, wala ka na makain. Hindi ka pa nagtinda ka na Ay, lang. mahiya ka naman. Tulurong naman sa sasakyan mo. Mahiya ka. Ano ba ang tao na nagpairan sa iyo na hindi ka pa kikilala? Ako lang. Sinasabi sa'yo. SPO3, ito po, doon na lang ho kayo magpaliwanagan, dalawa sa tanggapan po ni Colonel Lacadin sa CIDG Camp Crame. Ano po,
kasi patatawag po kayo, sir. Okay, sir, sasama po kami para maging witness po doon sa pag-uusap Hindi ng na po dalawa. kailangan niya. Basta tubusin niya sa akin. Bigay ko. Ganun lang. Sir, sa gusto mo, patatawag ka sa kamkrami, wala kang magagawa. Believe me. Bahala ko pag ng kaso, sige, tatawagan sa awan. Pero kung papatawag ako na ano, may abogado ako. Sir, ipatatawag ka, sir. Believe me. Kung hindi, sir, tutulong kami na makakasuhan ka, sir. Paimbisigan pa namin kung kolorum sakay mo o hindi, sir. Believe me, okay? Baka, sir, baka, sir, Nag-anuan na naman tayo dyan noon eh. Baka, sir, Hindi ako kagaya mga pulis na tinatakot mo. sir, hindi ako nanatakot, sir. Hindi ako nanatakot. Alam mo, sir, ang kayang-kaya mo lang kasi mga maliit na tao. Subukan mo ako eh. Kung di ka ba siraulo eh. Siraulo ka talaga eh. Kasi sa lahat ng pulis, ikaw talaga ang pinakawalang hiyang pulis. Buhaya ka. Ang kaya-kaya mo lang itong pobre. Kasi ikaw walang hiya ka. Manungulong ka. Lumayas ka na nga dyan. Walang hiya ka. Layas. Kanina tawa gusto. Sige. Sasamahan ka namin. Sa kamkrami. Tapos pagharapin ka talaga, di ba? Okay? Mapabawi mo yon. Okay? Ganun lang talaga yung mga pulis na yan. Pagdating na sa harap ng hepe nila, titiklop na yan. Ngayon matapang. Pag sa harap na ng pinaka-hepe nila, nakaganon na yan. Bahag ng buntot yan. Okay? Sige. Relax ka lang. Hinginig ka na. Relax. Bigyan ng tubig. Malamig ko. Malamig. Hina mo aircon. Hina na aircon. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2014.